Good morning, magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Hindi na po kailangan ng mahabang introduction ng bisita natin ngayong umaga at hindi ko na rin po kailangan sabihin pa kung ano ang mga pag-uusapan natin dahil pag narinig nyo ang pangalan niya, alam nyo na kagad kung ano ang mga isyong dapat nating pag-usapan. Let's welcome back to the program, Senator Antonio Trillanes IV. Sir, good morning po. Welcome back, sir. Thank you so much for coming. Please have a seat. Sir, let's get it straight. Matutuloy po ba yung debate ninyo ni VP Binay? Ako nga po, yan ang isa aking concern dahil kung matatandaan natin, October 22 nung challenge niya tayo sa isang debate at immediately we accepted the challenge. Pero nung nagko-coordinate na po yung KBP regarding yung details ng debate, ayaw nila magpatali sa isang petsa, no? Minumove nila from November 6, November 10, November 12, ngayon November 20. Tapos, ano pa, questionable ulit. So sa akin, nagbigay na ako ng deadline. Sabi ko, 1 month after October 22 na challenge ako, November 22 ang deadline ko sa kanila. Pagka hindi sila naghanap ng schedule within that span, ibig sabihin, naglolokohan na lang talaga ito. So ngayon po, meron na pong kumakausap both sides with regard to ano yung topic, parameters, at saka yung anong style ng debate. Meron na po bang ganun, sir, initially? Meron po yung kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pangatlong round na ho ngayon, today. Kami ho, wala kaming binigay na conditions, pero nag-open kami ng schedule, pero sila ayaw, nag-move sila ng dates. And ako, wala naman siguro importanteng lakad si Vice President kasi nangangampanya lang naman siya, no? I believe this should be an opportunity for him besides sahuin ng hamon. At yun na ngayon ang nakikita ko na they have this penchant for making boastful statements that they cannot back up pagka challenge mo na, pagka tinanggap mo yung challenge. So kayo po, sa lahat ng petsa na hanggang 22 ay binukas nyo na po sa kanila. Opo. At liban na lang parang hanggang 22 kung ayaw pa ninyo dahil ang dami ng open schedules na yan. So ano po bang reasons na binibigay po nila na hindi makakita ng schedule? Palagay ko ho, yun na nga, nadala lang sila nung mga emosyon nila, kaya sila nakapaghamon. Ngayon nung inaccept ko, nagdadalawang isip. So palagay ko ganun yung nangyari. Kaya meron silang mga agam-agam whether they will push through with this or not. Pero sa akin dito, nagbitaw ka ng salita eh. Panindigan mo. At alam nyo, ilang statements na yan ginagawa nila. Tapos pagka inano mo, inaccept mo, umaatras. Kagaya nitong sa hearing sa Thursday, sila nagsabi niyan na kung yung mother committee daw ang mag-invite, attend. O di nag-invite ngayon si Senator TG. Titignan natin ngayon sa Thursday kung attend siya o hindi. Prior to that, sabi nito ni Attorney JB Bautista, a month ago, sinabi niya, si Vice President Binay daw, lalabas, papakita yung mga dokumento. Wala po nangyari. Ilang linggo na ho ang lumipas. So, ganyan lang ho yan. They will just keep issuing boastful statements that they cannot back up. Well, yung sa November 6 po, ito kasi mother committee na yung mag-investigate. What does it mean po? What will it imply kung halimbawa po na pumunta sila doon sa mother committee hearing? Wala naman ho kasi actually... Will that dissolve, sir, yung inyo pong investigation na ginawa sa subcommittee? Hindi po. It will not. So it will stay? Yes, yes. Ito lang, accommodation lang ito for their challenge. Again, public challenge. So, in-accommodate lang ni Senator TG. Pero yung membership po ng Mother Committee ng Blue Ribbon is the same as the membership ng subcommittee. Kasi may impression nun na yung pagka-subcommittee, parang isang maliit na grupo lang yan. Hindi, it's the same membership. Kasi sinasabi ho sa akin ni Attorney JV Bautista, doon sa, kung mother committee daw kasi yung mag-iimbestiga, lalabas, ay maraming mga senador at hindi kayo lang na parang lumilitaw na Senator Cayetano, Senator Pimentel, at saka kayo, ang parang nandoon lang at parang kuyog kayo doon.
Well, apparently hindi niya naiintindihan yung rules, ano? Kasi parehas na membership yan. Ang focus lang ay different. Pagka yung subcommittee kasi, specific issue ang binigay sa kanya. No? So that the mother committee, the Blue Ribbon, can tackle other issues na pwede niyang tutukan. So ito nga, nag-declare na rin si Senator TG na iimbestigahan din niya yung Iloilo Convention Center. So meron siyang ganon. Pero the membership, parehas yan. Yun sa subcommittee, specific lang ikapo ninyo yung pinaka-topic na inyong itatackle doon. And that is concentrated and zeroing in on the overpriced Makati building. Tama po ba yun? Ang sa resolution ko pong final, in example po natin yung overpriced na Makati Parking Building at saka yung City Hall 1 and all related anomalies. Okay. So, kung yung mga iba't ibang uri ng corruption sa Makati, yan po yung ating pinag-aaralan at iniimbestigahan. So, kaya po pumasok pati yung 350 hectare na property sa Batangas. Konektado naman ho yun kasi ang sabi nga ng ating testigo na si Vice Mayor Mercado, ang gumagawa doon sa Batangas, yung Hacienda Binay, ay yung Hillmarks na hindi naman binabayaran ng mga Binay. Kaya ipinapatong ho doon sa kanilang mga singil sa mga building. Bakit ho ba ngayon ay parang sinasabi kayo hindi maawat ng Mother Committee dahil parang ang impression na binibigay ni Attorney Bautista parang kayo ay na parang out of control na daw kayo at kumbaga parang sige sana pigilin na kayo ng Mother Committee para tigil na yung subcommittee hearing at yung Mother Committee hearing na lang po ang gawin. Is that possible, Senator? Una-una, hindi naman kami pinipigil ni Senator TG Ginggona. In fact, create niya yun para nga matutukan. No? Hindi po totoo yun. Alam nyo, huwag nyo ganong paniniwalaan itong si Atty. JB Bautista. Kasi wala naman pa siyang sinasabing nagkatotoo. No? Ang sa atin dito, tuloy-tuloy lang ito, yung aming focus. Marami pa kasing issue, marami pang anomalya. No? May 5 building pa tayong imbestigahan. Isisimulan na namin yung isa itong darating na Thursday. Tapos, meron pa ng mga ghost employees, itong yung mga cake na yan, at iba't ibang mga services na pinagkakakitaan ng pamilya Binay. So, hindi naman natin pwedeng magpikit mata dito sa mga anomalya na to. So, these are all focused dito po sa kay Vice President Binay? Not only the Vice President, Daniel, kundi yung sistema. So pati yung mga iba't ibang opisyalis ng City Hall dyan ay kasama dito. Kung sinong makahagip. Ganun po yan. So ito kasi bahagi po ng inyong oversight function. Tama po ba yan? Opo. At dito po ay parang merong recommendation din na kung ano yung dapat na gawin. Tama po ba yan? At kung anong kaso ang ibibigay. Kasi ito, yung Blue Ribbon Committee, ang official title niyan, Committee on Accountability of Public Officers. So, ito ang kuwan talaga nito, mag-imbestiga ng mga anomalyang ginagawa ng mga public officials. So, kasama po yan, recommendation yan, kung anong kaso ang ikakaharap ng mga naimbestigahan. Ito hubang tungkol dito sa Makati building, wala pa hubang kaso ito? Ito na, ginagawa na po yung partial committee report in relation to the Makati Parking Building overprice. So hindi pa po ito nakakarating sa Ombudsman, Senator? Meron na pong kaso sa Ombudsman na iniimbestigahan. Umaandar na po yon. Itong ating investigasyon, parang supplementary evidence po ang binibigay natin para makatulong doon sa kanilang iniimbestigahan. So ito hong lahat na ito ay pwede rin gamiting basis for impeachment? Pwede ho, Pero sa akin paniniwala, pwede. Pero I am discouraging that. Kasi ang impeachment, political exercise po yan. At nakita naman natin, pagka nag-impeachment, talagang walang gumagalaw. Hindi na kayo makapagtrabaho. So, ito na lang. Ang sa akin dito, gusto ko, diretso na sa sakulungan.
dahil grabe ho yung ginawa, no? Kasi pag impeachment ho, tatanggalin ka lang sa pwesto. Pero not necessarily ikukulong ka. Pero ito ho, bilyon-bilyon po ang ninakaw ni Vice President Binay. Binabalikan naman ho kayo ngayon dito at kayo raw maraming mga sasakyan noong kayo wala naman kayong nagdinideklara sa inyong SALN. Again, hinarap ko yung issue na yan, ano? Sabi ko, ano bang mga coaching pinag-uusapan natin? So, inisa-isa yung Pajero, lumabas na po yung totoong may-ari niyan, hindi ho sa akin yan. Yung Kawasaki na motorsiklo, hindi ako po marunong magmotor ng dekambyo. Ano? Yung, pwede ho sa akin yung scooter, yung gasolina lang. Basic ho yan no? Tapos, yung segunda mano na Terrano, yan lang ho ang sa akin noong mga panahon na yon. Binenta ko rin yan nung tumakbo ko noong 2007. Tapos yung mga Delica van, unang-una, hindi naman luxury vehicle yan. Alam ng mga kababayan natin yan. Ito po ay sa van rental business ng nanay ko, no? At naka-register yan sa Caloocan. At may business permit yan, may DTI registration yan. Kompleto ho yan. So, hindi naman kayo gumamit ng dami? Hindi ho. Una-una, wala naman ho tayong yaman na So, ginamit na ho yan nung nakarang administrasyon to harass me, Final ho nila yan. Precisely, wala nga ho nakita. Kaya nga ho ni ORCR man lang, wala ho na-produce So, wala ho. Hinarap ko yung issue na yan. Pero kailangan nilang gagawin para lang dungisan yung pangalan natin. Pero wala po hindi po tayo nasangkot sa kahit anumang pagnanakaw. At sabi ko nga, sige, I challenge the Vice President. Punta tayo, yung media, punta sa bahay namin, tapos yung media, punta rin sa bahay nila, magkumparahan tayo ng lifestyle. At batay sa SALN, kayo yung pinakamahirap na senador. Yes, opo. At hanggang ngayon ho ba, nananatili yun o marami nang nadagdag sa inyong mga ari-arian? Ganun pa rin. Tayo pa rin ho ang poorest. At tayo naman ho, nakakapag-ipon tayo kasi simple lang naman tayo mamuhay. Ilang taon na akong senador, 7 years na ako na senador. So, pagkasimple lang kasi yung pamumuhay mo, ay hindi ka gaanong makakagastos. Ngayon ho, kasi kaya kung kayo ang poorest, pagka napagbayad pa kayo na magkano ho demanda sa inyo ngayon? 5 million. 5 million damage. At dinidemanda kayo ni Mr. Chu. Ano ho ba ang status ngayon ito, Senator? Pagka na-damage kayo, ubus lalo yung inyong mga kababayan. Alam niyo, hindi ako natatakot kasi dyan dahil nagsasabi ho ako ng totoo. Si Mr. Tony Chu ay isang dami ni Vice President Binay. Yan po ang basis ng kanyang asunto laban sa akin. Dahil sa lumalabas na accusation ninyo outside the Senate. Yes, but it's based on fact. Hindi ko siya siniraan kasi yun yung totoo In fact, binigyan natin siyang pagkakataon to prove me wrong. Kaso wala nga ho, nagbigay lang siya isang one-page na dokumento na ito daw ang proof na siya ang may-ari nung buong Hacienda Binay. Sabi ko nga, bumili ka lang ng maliit na condominium na studio type. Kung gaano kahaba yung pipirmahan mo fine print pa yon. O kaya bibili ka ng kahit na ano man lang, ipapanotaryo mo. Pero ito, hindi nga nakanotaryo So, talagang niloloko tayo nitong notaryo. Kaibigan niyo ho ba itong si Chu? Dahil lumilitaw na parang isa daw okasyon yata dati, kung ano man yun na isang event na ng kumpanya niya, kayo ay isa sa mga guest. Ito ho ba dahil sa inyong pagiging senador lamang nakarating kayo doon? Do you know him personally prior to this case, sir? Before you answer that, we'll pause for a break. Babalik po kami.